We woke up in the morning to the sound of sirens. We assumed it would be just yet another round of rocket launching and rocket barrages, and everything would go back to be the same as it was. But then we saw horrific videos, children being tied up and executed in their own homes. Will my heart ever find its way back home? Will the tears that I saved for years take home? Diyan pa lang, higit 260 na po na ang nasawi. Hanggang kahapon, nagre-recover ng mga pinatay ni Israeli ang mga sundalo. Into diamond skies. Okay, kukuha po tayo ng update sa mga kaganapan dyan sa Israel, sa mga kababayan natin Pilipino, kung anong sitwasyon nila. Of course, later on, makakausap po natin mga kinaukulan. Nandiyan po yung DFA, nandiyan po yung DMW, nandiyan po yung OWA, nandiyan po yung AFP. Ano ba yung plano ng ating gobyerno para sa ating mga OFW doon, especially na nasa gitna nitong bakbakan dyan sa Israel against dito sa Palestinian forces na lumulusob ngayon sa Israel. Kakausapin mo natin to si Miss Lance. 6 years na po siyang caregiver sa Ashkelon, Israel. Magandang hapon po sa inyo, Miss Lance. Hello po, magandang hapon po. Anong oras po dyan ngayon? Alas 9 po ng umaga. Okay. Ano po yung sitwasyon dyan ngayon base po sa mga nakikita nyo sa news ninyo dyan, base po sa mga balita na nakakalap ninyo, at kumusta po yung mga kababayan natin Pilipino na kakilala nyo at na nakarating sa inyo base po sa mga communications ninyo sa kanila? Ano po kasi, may time kasi po na ganitong tahimik sa umaga, yun po, nagkakaroon kami ng time na mabilis ang pagkilos, pero may time kasi na bigla-biglang magkakarakets ng walang siren. So, nagbuo kami ng samahan o GC para makapag-update ng isa't isa. Dito sa Ashkelon, 2 beses na pinasok ng terorista ang aming lugar. Doon kami yung nasa center ng binobomba, 21 kilometers from Gaza. So, medyo talaga sadyang nakakatakot. And so far, this morning, nag-update yung isang kababayan na mayroon uling isang Pilipinong nasawi. So, may 2 na-confirm na isang araw, tapos ngayon isa, tapos yung isa half Filipino. So, matotal ay 4 na sila. So, mayroon pang nawawala. Kung hindi ako nagkakamali, 4-3. Saan yung eksaktong lugar niyo po, Miss Lance? Sa Ashkelon po. Ashkelon. Okay, pero yung unang lugar na nilusot ng mga terorista, ano pong lugar yon sa Israel? Ang Gaza po ay, ang border po ng Gaza ay ang katabi na po niya is yung Kibbutz Asa, which is 6 kilometers from Gaza. The next na po yung Be'eri, which is yung po yung talagang minasakir talaga doon na nasa 8 kilometers. Next na po yung Sderot na nasa 12 kilometers. Tapos kami na po yung sunod na 21 kilometers. Okay, 21 kilometers po kayo from ground zero kung saan doon yung unang lumusob yung mga terorista. Diyan ho ba ngayon sa Ashkelon, yan ba'y kasama sa mga binobomba ngayon ng mga terorista na yes, Palestinian? Yes po, kasi po ito po yung center. Every year po kasi, every year na lang po, every May of the year, talagang meron po silang pinapaulang bomba. Kaya sa amin kasi sanay na kami, parang sanay na ako, pero ngayon worst po talaga kasi namamasok na yung kalaban. Pinasok po ang aming lugar 2 days ago, gamit yung parachute, pero naagapan po ng mga sundalo, bagamat may isang Israeli civilian ang natamaan at agad na inoperahan. Then may mga terorista din sa loob ng Ashkelon na naagapan din po pero namatay din naman po. Okay. So ibig sabihin, hindi lamang pambobomba ang ginagawa nito mga terorista ng mga Palestinian, kundi maging yung lumulusob na mismo sila sa lugar. Yes po, yes po. Yun po ang kinakabahala po namin. Okay lang po sana talaga kung rockets lang kasi may shelter o tinatawag na mamad. Pero nakakabahala po yung manununog ng bahay at namamasok. Okay. Sa inyo pong kinalalagyan dyan ngayon, kayo po nasa bahay na inyong amo, meron pong bomb shelter dyan. So safe po kayo? Yes po. 2 araw kong kinuha yung isang kaibigan na kapitbahay ko na Pilipina. Sabi ko, isave mo ang sarili mo pero hindi niya maiwan yung kanyang employer. So hindi alam ng amo ko na dadalhin ko dito. Sabi ko, wala na akong pakialam. Sige, pumunta ka dito para ma-rescue ko kayo. So, nilagay namin dito yung employer, tapos siya naman kasama ko doon sa safety room. So, talagang yung takot namin talaga ang takot ko hindi lang pang sa akin yung
damay na kami lahat dito, kaya bumuo kami dito ng isang grupo ng sa GC para makapag-update doon sa mga walang shelter. Okay. Kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan ninyo sa ating mga kinaukulan dyan sa DFA and DMW? At To be honest po, ako po wala po akong direct contact sa kanila. Talagang wala akong direct contact sa Philippine Embassy dito. Doon lang ako may nakausap lang ako sa Pilipinas na sabi ko, just in case na maging worse, ipit na ipit ang mga Pilipino kasi hindi po natin alam ang pwedeng mangyari. Sana may nakahanda po sa aming lahat na Pilipino nandito sa center na mailikas kami o makuha kami dito. Okay. Just in case po na maging worse. Pero kung kayo pong tatanungin, mas gusto niyo na pong mailikas na kayo ngayon? Wala naman po, sir, na safe lugar. Kahit pumunta kami ng Tel Aviv, mayroon din po dong racket. So, kung ang pupuntahan po namin ay malayo, pero wala naman pong shelter, much better dito na lang po sa loob. Kasi yung shelter namin na mamad, na ilalak naman po yon, wala naman po kahit isang makakapasok doon. Pero dumating na ho ba sa point na gusto niyo na pong makauwi na muna ng Pilipinas para sa inyong safety? Ako po hindi po. Pero karamihan dito sa mga baguhan, na sa mga GC namin, may mga 2 months lang hanggang 5 months na gusto na nilang umalis dito sa lugar. Wala ho bang mga Israeli forces na sinisecure po yung mga lugar na kung saan nakakonsentrate pa rin po yung civilian population tulad po sa inyong kinalalagyan ngayon, ma'am? Tulad po na sabi ko kanina, may nakaantabay po ng mga IDF, mga pulis dyan na nagbabantay ng mga pumapasok na terrorist. So bantay sarado naman po dito sa area namin simula po noong nagkaroon nga po ng bakbakan ng terorista dito sa pagpasok sa loob ng Ashkelon. And mula po noon, dumami na po yung nagbabantay. Bawat area po iniikot nila. 24 hours po sila umiikot. Ayun po, sir. So yung Israeli Security Forces, so nagbabantay din po pala. So combination po yan ng police nila at military? Yes po, yes po. Okay. So at least much safer ang kayo ngayon as you feel more safe dahil nakikita niyo po yung mga otoridad dyan sa Israel, so yung security forces, nakantabay naman pala. Opo, ngayon lang po nila na yun, mula po nung may gusto nga pong pumasok at napatay silang terrorist. Pero since yesterday na nag-update po yung mayor naman ng Sderot near malapit na city sa amin na nandun yung isang kamag-anak, in-update ko kaagad na pinapalikas na sila na kailangan umalis sila doon agad-agarat ng kahit saan pumunta na 10 araw muna kasi hindi na safe dahil kahapon nagbakbakan uli kahapon doon sa Sderot na marami din Pilipino doon. Okay, so ang bakbakan po dyan, wala pinipiling oras, pwedeng umaga, pwedeng gabi, madaling araw? Yes po. Yes po. Okay. Now, last na natanong naman po, ma'am. So, anong itsura nito mga terorista? Paano sila nakapasok? Meron ba silang sasakyan? Tangke de guerra ba? O nakasakay lang sila sa regular sasakyan at bigla nang lalabas at magpaputok? Base po sa inyo nakikita dyan sa news ninyo. Ito po ay talagang sa tunay na nangyayari. Talaga nakita naman po natin sa mga video at saka sa mga sinasabi ng mga Israeli citizen dito sa mga kapitbahay na nagko-cover sila ng mukha. At armado sila, naka-black. Sometimes nga po ginagaya na nila yung uniforme ng mga Israeli dahil marami na rin po Israeli na hinostage nung nakaraan at pinatay. So nung una po kasi natutulog lang yung mga sundalo doon sa borders ng Israel, which is sila yung nagbabantay. So sinamantala nila, napatayin yun hanggang sinira nila yung mga CCTV para makabilis ang makapasok. Gumamit sila ng mga parachute hanggang sa pinuntahan nila yung Mushab at Kibbutz. Yung Mushab po kasi parang isang village lang po talaga yun na maliliit na bahay hiwa-hiwalay. Tapos na alam nila na may nagpa-party, sinugod nila yon hanggang sa marami na po silang napatay. Yung sa BR po, kung makikita nyo po yung mga sasakyan na lumalabas, yung sa mga tabi ng kalsada na puro tama ng baril at sunog, inuna po nila bantayan yung mga lalabas ng village ng Kibbutz Be'eri. Kaya po marami ang napatay ng that time at inuna nilang sinunog ang sasakyan para hindi po sila makatakas. So ibig sabihin sinamantala po nila habang natutulog yung mga bantay na Israeli doon sa border at sabi mo merong event, merong pong kaganapan. Bakit po may party? Bakit po may party doon? Yes po, kasi that was happened po kasi yun po yung pinaka last day ng holiday ng mga Israeli. Tinatawag po na Sukkot.
So, yun na po, Sabado po ng umaga, yun na po yung tumambang na balita. So, yung pong itong sinasabi ko pong ito ay talagang galing din sa mga Israeli citizens na ganun nga po ang nangyari. Kaya mabilis ang nakapasok sa loob ng Israel at parang nakabanta na po talaga na papasukin yung Israel ng walang alam-alam ng Israeli people, talagang unprepared po sila. Okay, sige. Kausapin naman natin si Colonel Medel, spokesperson ng AFP, kasi kanina nabanggit ni Ms. Lance, ang request sana niya pag naging malala na, sana yung ating mga otoridad, ma-repatriate sila, ma-evacuate sila. And how are we gonna do that? Siguro dito papasok yung ating military, yung ating AFP. Colonel Medel, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Okay, Colonel Aguilar, ano po yung contingency plan ng ating AFP in case na kailangan po talaga ma-evacuate na, ma-repatriate na yung ating mga kababayan doon sa lugar na kung saan nakita naman natin matindi na makbakan at kinakailangan na? Pagkatapos po ng instruction ng ating presidente, naghanda po agad tayo ng plano kung paano i-evacuate yung mga kababayan natin mula sa Israel and even yung sa loob ng Gaza. So we already identified yung mga assets, 2C-130 and 2C-295 para sa i-deployment doon po sa area. And we have identified the temporary safe haven na kung saan pwedeng dalhin yung mga kababayan natin away from the conflict area. Then we also have identified yung airport of embarkation. Dalawa po yun. Isa para sa C-295, it is Haifa Airport. And yung Ben Gurion Airport po sa Tel Aviv, yun naman po ang para sa C-130. So from there po, parang shuttling ang magiging sistema so that we can maximize po yung gamit ng ating assets sa mas maikling distance and at the same time para marami po ang ma-evacuate. Just in case po na kailangan talaga ng evacuation. So ilan po yung inyo pong nakikitang mga OFWs natin, na bilang nyo na ba na kailangan po ma-evacuate in case naging malala ng sitwasyon doon? Ang sinasabi po na total number doon sa buong Israel po is around 30,000. So medyo maraki po talaga ito. But we just hope na hindi naman talaga magiging lalala yung sitwasyon na tulad ng ganon because mahihirapan tayo. Pero gagawin natin ang lahat ng ating magagawa and we are also assured by the support of the government or the Israel government should there be an evacuation at pareho ko naman po sa pagtulungan ng DFA mangyari ito. Ilan po yung C-130 ang nakaantabay ngayon in case nga kailanganin na po yung mga eroplanong yan para masundo na ating mga kababayan sa Israel? Meron po tayong dalawang C-130 na nakaantabay po at saka isang C-295. Okay, ilan po ang kasya na pasahero sa isang C-130 halimbawa po, Colonel, sir? Ang ideal po is around 100 per shuttle per C-130 and then 45 naman po doon sa C-295. So kung tatlong gamitin, dalawang C-130, that's 100, 200. So 245 isang flight lang yan? Isang Yes, sortie? sir. Okay. So ano po yung plano? At least dalawa o tatlong flight? Ang kwan po is, kaya po tayo nag-identify yung temporary safe haven para mas malapit lang po yung shuttling. Hindi na po yung diretso dito sa Manila because it will take us around 30 hours from kung pupunta doon po sa area. So, kailangan po talaga mag-identify ng malapit na lugar para from there sa temporary safe haven, pwede na po silang gumamit ng commercial. Oh, okay, okay. So, ibig sabihin, narinig ko kanina 30 hours. So, ibig sabihin, hindi kaya yung one sortie a day? Hindi po kaya. Okay. Siguro kung ilan lang talaga yung nasa sobrang peligro, yun po ilalayo nyo dun sa peligro tapos na din sa isang safe haven na pwede na sumakay ng commercial flight. Sasaluhin na po ng ating mga taga-DFA at DMW at OWA. Tama? Tama po. Okay, very good. At least kayo po ay naka-standby na, naka-red alert, ika nga if you will, para in case kakailanganin kayo. Yes po. Okay, sige po. Colonel Medel Aguilar, spokesperson ng AFP, maraming salamat po sa inyo, sir. Magandang hapon. Maraming salamat din po. Magandang hapon po, Yusek De Vega, sir. Always a pleasure, Senator Titulfo. Kumusta naman po ang sitwasyon dyan sa Israel kung DFA po ang tatanungin para sa ating mga kababayan? Nakikinig po ako sa interview sa ating kababayan at saka kay Colonel, no? Nais namin paliwanag or i-reassure ang public, there is no need to evacuate the 30,000 Filipinos in Israel. They are safe po kasi tapos na yung main putukan. Although tulad ng sinabi natin kababayan, minsan may sporadic pang rackets tumatama. Although sanay na sila doon at ayaw nila umuwi ng Pilipinas. Ayaw na umuwi ng Pilipinas, no? So, ang problema po, hindi yung
yung mga kababayan natin sa Israel, kundi yung Gaza, kasi yun ngayon ang sasalakayan ng Israel. Kasi doon ang galing yung Hamas terrorist sa Gaza, which is part of the Palestine. Yun, ngayon, doon ang galing, pumatay sila ng mga tao sa South, inatake nila, tapos bumalik sila sa Gaza. Ngayon, babawi naman yung Israel. Atake naman. Meron tayong mga kababayan doon. There are about 131 Filipinos in Gaza. Yun ang kailangan natin evacuate. Okay. Now, so far, sir, kumpirmado na ba na 4 na ang nasawi? Kasi yung dalawa, okay, the other day pa yon. Tapos meron daw isang bago na nasabing Pilipino talaga at yung pang-4 ay half Filipino at half Israeli. Tama ho ba? Nasa lista niyo ba yan? Hindi namin alam yung pang-4. Tatlo ang kumpirmadong namatay, 3 ang missing. Na-informa na ho ba yung mga kamag-anak sa Pilipinas ng mga nasawi? Opo, alam nila. Alam nila. At in fact, nakausap na yung Presidente. Yung huli lang na-confirm, hindi pa, alam na kamag-anak pero hindi pa nakakausap ni Presidente. Pero yung unang dalawa, nakausap na yung mga kamag-anak. Okay. Paano po yung mga labi nila, sir? Okay. Yung pinagtrabaho yung shipment of remains. Yung unang dalawa, kinikremate po. Cremation. Tapos yung isa, nandun yung misis, kaya hawak niya yung remains. Yung isa, well, we're working also on the shipment of remains. Tinutulungan ng ating pamahalaan, yung pamilya good. para dito. Alright. Now kasi nga po, baka na, siyempre, yung mga employer nila na binabantayan na matatanda, hindi na mga kilos. How about kung doon sa mga pangangailangan nila, if they need food, water, or anything else, is that something na pwedeng may provide ng ating mga otoridad dyan? Of course, pag umuwi, meron silang reintegration program. Yung mga right now, yung sa Pilipinas, kung kailangan sa Israel, yung mga kailangan ng financial assistance, ng pagkain, ganon, pwedeng tulungan ng Department of Foreign Affairs, ng Embahada, at saka meron silang labor attaché, no? Pati ang problema yung ating kababayan na nasa Gaza kasi pinagbabawasan nga sila ng food, no? Although meron pa, sabi ng ating ambassador, kakontak sila. Ang balita ko po, within the next, hopefully, within the next few days, maybe 1 week at most, baka papayagan na kasi nagpe-pressure, nagkatrabaho ng United Nations, ibang bansa, kinakausap din natin yung Israel at Egypt at iba pa. Magkakaroon ng period kung saan pwedeng umalis yung mga foreign citizens ng Gaza, paalis, papuntang Egypt. Kasi right now, blockade. Pero bibigyan nila dapat yan ng opening. Nandun na yung ating ambassador or yung team niya papunta pa lang sa border para pag in case anytime tawagin, matatagpuan na mga kababayan natin. Kasi ang Gaza, 30 minutes lang yung city sa border. Maliit lang yun. So, at saka, remember, mga 90 lang gusto umuwi, no? So, kaya po natin yan ayusin. Pero, pagdating, bibigyan sila ng food and water and all that. Okay. Meron na bang designated place yung na pwedeng puntahan at doon susunduin yung ating mga OFW na ngailan ng tulong, na ngailan ma-evacuate? At kung meron naman, ano po yung mga sasakyan na nakaantabay na para magsusundo sa kanila, sir? Opo. Inaayos pa to through the UN para bigyan ng mga bus yung mga Pilipino para galing Gaza, darating sa Egypt, tapos galing Egypt, meron tayong nirerenta na mga transportation. Remember, mga 100 lang sila, no? Para dalhin sa Cairo. Yung sa Egypt, sa Tel Aviv naman, humahanap pa ng shelter yung MWO, yung para sa mga, kasi wala namang kailangang shelter yung mga Pilipino kasi meron na silang bomb shelter yan. Pero yung mga nawalan ng trabaho, walang matitirahan kasi may na-apekto. Dahil nagsara yung kanilang business, ganyan, dahil sa tension, ganyan. So, hanapan sila ng parang mga BNB. Okay. Kasi sir, hindi lamang po shelter ang, okay, yeah, I understand, karamihan sa mga bahay dyan sa Israel dahil matagal sila naka-ready, may mga bomb shelter. Pero ang problema kasi, niluluso po ng mga terorista, nagka-house to house at itong mga terorista, so nalalagay din sa panganib. Hindi nga sila tatamaan ng bomba, they're safe from the bomb, pero they're not safe from the attacks ng house to house ng mga terorista. Yes, pero huminto na yon kasi kinokontrol na ng Israel. Sabi ng Israel yung basa sa amin, tapos na yun, hindi na nangyari yun. Pinoprotektahan nila yung region. So, pangako nila, poprotektahan tayo dahil bayani raw tayo, lalo na yung pangalawang namatay. Gangang sila na hindi iniwanan yung kanyang alaga, kaya pareho sila namatay, no? So, pinoprotektahan sila, pangako ng Israeli Defense Force, no? So, mismo yung kababayan natin, hindi siya nagsabi na gusto niyang umuwi, no? So, sumunod lang sila. Pag sa bomb shelter, kasi minsan ina-evacuate nila mismo, yung Israeli mismo,
in-evacuate nila yung mga ibang malapit sa Gaza, dinala, kasama mga Pilipino, kung saan-saan sa Tel Aviv para may hotel. So meron silang food and shelter daw. Meron daw. Thank you po. Yusek Ed De Vega, Undersecretary for Foreign Affairs ng DFA. Maraming salamat po, Yusek De Vega, sir. Thank you po, sir. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Gracias. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you po, sir. Okay. Attorney Hans Leo Kakdak. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Ano po mga programang nakalaan ngayon mula sa DMW para po sa kapakanan ng ating mga OFWs na sa Israel ngayon na ipit sa bakbakan, sir? Opo, yun pong ating helpline. Nandiyan po naka-activate pa rin ho, Sen. At this stage, may nakalap tayong mga 168 requests for assistance. Ibig sabihin, Sen, mga tumawag doon sa linya natin, yung helpline natin at WhatsApp, yung 1348 hotline na with OWA, and then yung WhatsApp and Viber lines, 168 na natanggap natin, 164, Sen, ang accounted for, pero yun nga ho, yung 4 na hindi pa natin nalalaman, although nabawasan na ito ng isa kasi nga ho yung reported na nasawi at nakausap na rin ho natin yung kamag-anak nung nasawi, tiga probinsya po, kaya nakausap po natin sila. And sa ngayon meron din tayong labor attaché welfare officer doing the rounds dun sa mga zones na hindi no entry kasi may off-limit zones na rin po na itinalaga ang IDF. So ang system po, Sen, merong mga nililikas o dinadala ang IDF doon sa what we call rescue areas at doon pinupuntahan ng ating labor attaché welfare officer who are doing the rounds at binibigyan ho ng ayuda doon at assistance, pati yung psychosocial assistance na binibigay din natin pati doon sa helpline natin kasi si Admin Arnel has made his psychosocial helplines available kasi nga ho maraming natotrauma doon sa dinadanas nila. And then meron po tayong nadalaw na sa ospital yung natamaan sa braso pero okay na ho siya at naiakyat na sa safer ground, and yung nasa smoke inhalation na ilikas na rin po. At yung pong finally yung sa repatriation, Sen, utos ng Pangulo na paghandaan na ito, meron tayong mga request for repatriation at ngayon hindi pa ho practical at reasonabling magsagawa ng mass repatriation, but nevertheless we are already working on the eventual repatriation. Okay. Nabanggit mo yung sugatan, dinalaw nyo sa ospital. Very good. Hindi na po nadagdagan yan. Wala na pong mga kababayan natin, OFW, na nadala sa ospital dahil sa tinamaan ng bala o nasugatan. Yes po, Sen. Ang siguro madadagdag ko na lang, yun nga ho, yung binanggit ko kanina nasa rescue areas. Posibleng buo sila physically, pero yun nga, ang isang observational labor attaché natin medyo shaken from the events, no, emotionally shaken. So yun po, kinakausap sila, tinutulungan sila at sabay noon inaabutan sila ng ayuda kasama po yung welfare officer ni Admin Arnel doon. Okay. So meron no bang hotline na disseminate na po sa lahat ng mga OFWs natin dyan sa Israel na pwedeng tawagan in case they need help right away from our government? Yes po, Sen, yung 1348 hotline natin at yung ating WhatsApp 9098326834 +63 po yan. Yung isa po +63 927 147 8186. Okay. Viber and WhatsApp po yun, Sen. Very good. Okay. We'll keep in touch from time to time para po sa kalaman ng mga kamag-anak na narito. OIC Hans, maraming salamat po. OIC Hans Leo Kakdak, Attorney Kakdak. Salamat po, Sen. Thank you po. Salamat po, Sen. Thank you po. Mr. Arnel Ignacio, ang administrator ng OWA. Admin Ignacio, magandang hapon po, Sir Arnel. Sir Arnel. Magandang hapon po, Sen. As usual, ang OWA po 24/7 na nagbabantay sa ating OFWs at we are in very close coordination with the DFA and DMW. Sen, ipaliwanag ko lang po yung kaninang binabanggit na Ashkelon. Kaya po ito pong mga areas nito, ito po yung malalapit sa Gaza. Ito pong lahat nito ay nasa gilid lamang ng Israel. So dito po yung ito po yung affected na areas. Dahil ang talagang critical si Gaza. Ngayon, nabanggit na rin ni DFA Yusek, kaibigan natin si Yusek De Vega, na lahat po ng paraan ay ginagawa ng DFA para magkaroon ng humanitarian passage from Gaza. And once we get that, magiging madali na po na maglikas. Ngayon,
gusto ko lamang po i-clarify na ito pong kabuuan ng Israel, itong central, yung Tel Aviv, itong west, sa Jerusalem, at hanggang doon sa north, wala pong nangyayari dyan na tigalot. So, yung mga kababayan natin dyan, kaya kung napapansin nyo, sinasabi lang, hindi muna sila dahil dito sa area na to, protektado po ng Iron Dome ng Israel. Kung meron hong bumabagsak na bomba, nai-intercept po kagad yan. Now, yun naman pong binabanggit kapag meron hong ground operation yung mga kalaban. Ito naman ay ang IDF o yung Israeli Defense Forces, dyan naman yan na ho ang kakampi natin. Napakaganda ng ating kukuha suporta sa kanila. Dahil sila na po mismo yung nag-identify ng Pilipino, bibigay lang natin sa kanila. Sila po kasi nakakapasok sa mga kaloob-looban. At sila ho ang nagdala sa mga shelters natin dahil hindi nga ho tayo makapasok. Ito hong binanggit na natamaan ng bala si Joey Pasulingan na binanggit po ni OIC Hans. Pagaling na po yan, nagdala po dyan yung IDF, pati ho yung na-suffocate smoke inhalation si Monica Mendoza. So lahat po sila okay na. And as soon as makaka-go signal na po tayo for repatriation, we guarantee you, we are ready. And sa pagdating po sa pondo, wala po tayong problema. May bibigay po natin ng buong ang tulong para sa ating mga kababayan. Okay. Sige, isang tanong pa, Sir Arnel. So ano naman po imaasahan ng ating mga na-repatriate na mga OFW from Israel once na sila po ay nakarating dito sa Pilipinas? Immediately po, bibigyan po natin sila ng financial assistance para meron naman sila kagad silang panggasta. Kung kailangan po nila na dito muna magstay sa Metro Manila, we will provide the hotels. At kung kailangan nila umuwi kagad ng probinsya, whether yan po ay by land or by plane, we guarantee that we will provide all this assistance sa kanila hanggang makarating po sila sa pintuan ng kanilang mga tahanan. At pagdating naman, kung may pangangailangan sila sa kung anong pagkakakitaan, ang full range po ng mga programa ng OWA para sila ay kumita, ibibigay natin. Marami po yan. Very, very well said. Maraming salamat po, Mr. Arnel Ignacio, OWA Administrator. Magandang hapon po, Sir Arnel. Sir, thank you. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo, Sen. Thank you po. Miss Lance. Yes, sir. Okay, so nakuha niyo po yung mga numerong binigay sa atin ni OIC Hans, Attorney Hans Kakdak, na pwede niyo pong tawagan in case of emergency. Pinarecord ko na lang po sa pamilya ko kasi ang utak ko hindi masyado nag-work eh. Parang lipad yung utak ko eh. To be honest, sir, gusto ko lang idagdag, sir, nanaulit ni Sir, taga-DFA, magandang hapon po. Na sabi niyo po, wala ng terorista. Kahapon lang at kagabi, Jerusalem at saka Sderot, nabanggit ko nga po. Hanggat mayroon pa pong war, hindi po kami makakampanting lahat na walang papasok. Dahil sila talaga gumagawa ng paraan para makalusot dahil nga nagpapanggap na nga sila na Israeli. So ngayon, may dagdag ko rin lang po yung mga part ng North. To be honest po, kahapon talaga, sunod-sunod yung rocket sa kanila. Lahat ng lugar doon, tinira. So, wala namang na-confirm na natamaan o nasugatan. And yung si Joey na nasa sa hospital na nagpapagaling, siya naman ay hindi talaga ng terorista. I mean, hindi siya nahuli. So, nakulong siya sa loob ng shelter. Hindi niya buksan kasi takot siyang buksan dahil nga nandun sa loob ng bahay nila yung terorista. Nagkulong siya sa loob ng shelter, kaya lang siya na-save dahil pinasabog yung pintuan ng shelter ng IDF kasi nga po natatakot siyang buksan, doon siya nasaktan. Okay. Sige po. Ingat po kayo dyan, Miss Lance. And from time to time, kung okay lang, na kami po itatawag sa inyo para mangumusta at para na rin i-hook up kayo sa mga kinaukulan kung kinakailangan nyo ng tulong anytime. Okay? Thank you very much po sa time na binigyan nyo sa amin. Take good care po, ma'am. Salamat po. Thank you po. Alright. Siyempre, hiling ko po sa ating mga kababayan dito na idasal po natin ang ating mga kababayan doon sa Israel na naipit nga sa kaguluhan between the terrorista, ang mga Palestinian and Israeli forces. We have to pray for them para sa kanilang kaligtasan. Okay?